Good morning mga ka-farmers. Ito pala date sa ating mga niyog ngayon. Sa pang niyog na naman tayo mga ka-farmers. Ito mga ka-farmers. Maganda po mga ka-farmers ng mga dahon. Ito po. Green na green. Yun pa isa. Mahigit isang taon na ata to mga ka-farmers. Isang taon o siyam na buwan pa ata. Ito po mga ka-farmers. Kita ko sa inyo mga ka-farmers. Ito. Tataas na. Hanggang doon pa yun. Sa dulo. Mga mahigit isang daan ata yung nakatanim dito. Dito lang sa gubat na to. Isang daan. Dito. Higit 250 ata aniyog. Ito po. Okay na. Doon. Yung may nakausling niyog. Yan. Dyan. Ito po. Ito po. Mga isang taon at kalahati na po ata to. Hindi kasi ito na sabay-sabay sa pagtanim dahil kulang po ang nagtanim nito. Hindi naman kayang biglain kasi malayo pa ang kinukunan namin ng seedlings. Ito po, natake po ito ng pruntis pa nakaraang buwan, pero ito na po, ganda ng dahon niya kasi nisprehan ko po ng insecticide yung gold at disease. Ganda. Tapos ilagyan ko pa ng puradan yung puno niya po. Namamatay na po yung mga seedlings natin kasi hindi na natin na tanim kasi ay iba tayong tinarbaw po. Ano po yung niyog natin dyan, may niyog pa yan dyan, may pang niyog dyan. Pakita ko na sa inyo bukas o sa susunod na mga araw. Ito po, kaganda ng niya, dahon. Yung mga niyog ko. Ito po, isang taon at kalahati na ata to o 2 taon na ata. Mahigit 2 taon na pala. Yan. Malaki na nito. Sa isang taon nag-abuno ng urea at asin. Sa susunod na video ating pag-uusapan yung ano bang magandang abono sa niyog. Ito po, 2 taon na higit na to. Ito, ganda. Ito kasi yung una kong itinanim. Ito, dyan yung sa mga gilid-gilid. Ayan, isang taon pa ata. Dyan, liit pa. Gaganda ng dahon niya mga ka-farmers. Po. Yan. Ang green. Yan. Laki na ng mga niyog mga ka-farmers. Oh. Laki na. Yun. At
Sa susunod na video mga ka-farmers, tatalakayin na natin yung ano, asan ang mas maganda, yung ano ang advantage at disadvantage sa mga niyog na nasa walang ibang tanim na kundi niyog lang, at yung may nakalagay din na niyog at saging. Dito mga ka-farmers, 3 taon na ata ito mga ka-farmers, pero nahabol ng 2 taon. Doon 2 taon, pero dito 3 taon na ata ito dito. Hindi siya palaki ng maayos kasi natatabunan siya ng mga saging po. Marami na po itong saging dito mga ka-farmers. Yun po, may pala po tayo dito, mga prutas din tulad na durian, puyat, at ito may tanim din tayong po. Marami po akong tinanim dito, niyog, saging, kakao, at may mga prutas po mga ka-farmers. Nasa pala to, 3 hektarya ata na pinamana ng tatay ko sa amin. Pinamana po, tinanim ng ka-farmers po. Itong taon na po ito, pero maliit pa, pero maganda naman yung mga dahon niya kasi naalagaan ng pangpatay ng mga insekto. Buwan-buwan po ito. Baka sa susunod na buwan mag-aabono na naman. Dito po ako kumukuha ng tubig na pang spray kapag spray ako. Ito po, bundok po ito, bundok, sa ibabaw po ng bundok, pero may tubig po yan, takas tubig po yan. Ito ako kumukuha ng tubig kasi kung doon sa sapa malayo, tatagalan po tayo sa pag i-spray. Gamit ko palang yung medisina pang patay ng damo. Ito po, kita ko pa siya, Ground Plus po, at Roundup ang ginagamit ko dito, pero madalas Roundup talaga yung ginagamit ko. Ito po, Ground Plus po ito. Ito, Ground Plus. Ito po yung Ground Plus. Yan. Marami na po itong mga kakao dito, mga higit 300 ata yung kakao na tinanim ko dito. Dahil ganyan pong magtanim ng kakao kasi mahal, parang 100 ata mahigit yung kilo. Papakita ko naman sa inyo mga ka-farmers yung prutas na masarap. Kita ko sa inyo, marang. Buha tayo ng marang mga ka-farmers. Yun lang mga ka-farmers, update ko po kayo sa susunod na mga video kung ano nangyayari sa mga niyog, sa mga prutas na itinanim natin dito sa bundok. Salamat po sa panonood. Thank you.